Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Una ay nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe. 1,000 subscriber na po tayo, salamat po sa inyo. Punta na po tayo sa aking content tungkol sa medical allowance. Ito po ay isi-share ko sa inyo isang regional memorandum ng DepEd na kung saan naglabas sila ng mga forms na filled upan ng mga teachers at saka non-teaching employees. So ito yung pinagbasihan nila ay DepEd Order number 16 series of 2025 na kailangan ay mag-fill up tayo ng mga form, itong registration form na nasa Annex A. Pakita ko mamaya sa inyo. Tapos, yung mga nakalagay din dito na at least 6 months ay 6 months ka sa service ay mag-accomplish ka nito. Now, for those employees who opt to avail of the medical expenses through cash form, kung gusto nyo ng cash, may accomplish kayong individual cash claim form. Ito yung Annex B. Nandito din yan mamaya. Now, this option shall be granted to personnel who fall under one of the 3 conditions set by the DBM circular. Una ay yung localities or communities na are identified as geographically isolated and disadvantaged area or JEDA. Ito ay certified ng head of agency. Tapos, the localities have no adequate HMO branch or office of a licensed HMO company as certified also by the head agency. So, pero hindi ko pa ito nakitang mga listahan na may certification na tayo ay kasali sa JEDA. Tapos, application of the personnel concerned in acquiring HMO coverage has been denied by an HMO company. Yun, kung na-deny ka ng HMO company, cash din ang ibibigay. Ito po yung Annex A, Ano ba ang dapat filled upan sa Annex A? Ito lang naman, employee information, yung full name, employee number, position, office, date of appointment, sex, date of birth, mobile number, email. Sa teaching personnel din, kailangan yung region, division, school, employment status. Tapos, form of availment, kindly select one. Group, kung agency procurement, individual. Ito, yung pag pinili mo yung individual, pwedeng payroll disbursement for availment of new or renewal individual HMO or cash form for payment of medical expenses. Siyempre, kung ako, pipili ako dyan sa cash form, Tapos yan, meron kang Section 3 na certification. Ito naman sa Annex B, Pag nag-ano ka sa cash availment, ay kailangan ito. Yan, ganun din. Yung employee information, filled upan din yan. Yung full name, employee ID number, position and designation, office, service, and so on. Yan. So, pero may mga prerequisite supported with applicable documents. Merong GIDA certification, merong certification of area with no health maintenance organization at letter or email from HMO denying the application. Nako. Sino bang HMO ang aayaw? Ewan lang, Baka matanda na, kaya ayaw na nila, hindi na nila pa-abilin si matanda or yung may sakit na yung may mga sakit na, of course, kung meron ka ng health records na hindi maganda, ay hindi ka na niyang pa-abilin. Tapos meron din dito na pinapa-attach yung original receipt kung consultation fee, laboratory, medication, hospitalization, others, yung amount, tapos receipt number or reference. So yan. Siguro pwede madali lang dito yung laboratory.
Paano kung wala pa tayong sakit, ano? Halimbawa yung mga basta yung walang sakit, yung mga bata pa na teachers, nasa 25 to 40 years old, bibihira lang yung may mga sakit sa mga ganyang edad, ano? So, yun po, yung mga kailangan, mga kajesnab, para sa cash na medical allowance na 7,000 pesos. Mga kajesnabs, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye. Pa-subscribe naman kung di nyo pa ito nagagawa.